Hapong-hapo na ang araw sa kanluran nang tumikil si Adrian sa harap ng kanilang lumang bahay. Pader na yari sa amakan na tinatalan ng lumang semento, kalawangin at butas-butas ang bubong, at tanging gintong sinag ng dapit hapon ang nagpapatingkad sa lamat-lamat na dingding. Suot niya ang paborito niyang kulay abo na hoodie, parang baluti na lang laban sa ginaw ng panunuyang naranasan. Sa loob ng 4 na taon mula nang umalis siya sa San Bartolome, hindi siya nagpadala ni isang sulat. Binitiman kasi ng mga magulang niyang sina Mang Rodolfo at Aling Mercy ang pinakamabigat na salita matapos niyang magtapat. "Anak, lalaki kang isinilang, bakit mo pinagpapalit yan?" Lumuhod siyang umiiyak noon, ngunit ang tugon lang ng ama ay pag-iling at ang ina na may sumunod. Iniwan siyang nakasubsob sa lupang diniligan ng sariling luha. "Hanggat ganyan ka," sabi ng ama, "hindi ka namin kilala." Kaya tumindig siya. Nagbitbit ng isang backpack at naglakad patungong norte, walang baon kundi diploma sa caregiving na tinulungan niyang pag-ipunan sa pamamagitan ng pagtatanim ng kamote. Ngayon, narito siyang muli, nakatanaw sa magulang pero nakatalikod pa rin ng mga ito, nakapako sa anino ng araw na lumulubog. Pinili niyang bumalik hindi para magmakaawa ng pag-ibig, kundi dahil sa balita mula sa isang kababaryo. Matindi ang dengue outbreak, kulang ang nurse sa kanilang klinika, at nangungusap ang litrato ni Inay Mercy na payat sa Facebook post ng barangay. Isinusumpa man siya sa tahanan, may panata si Adrian sa propesyon na nagtawid sa kanya sa Maynila, walang maiiwang pasyente. Bago tayo magpatuloy sa ating kwento, paki-comment naman sa ibaba kung saan lugar kayo nanonood. At kung baguhan ka pa lang sa channel ko, huwag kalimutang i-like, i-hit ang subscribe button at pindutin ang notification bell para updated kayo sa mga inspiring stories ko araw-araw. Sige, tuloy natin ang kwento. "Nay, tay," basag niyang tinig, nanginginig pero nagnanais sumilid sa pagitan ng distansyang parang dagat. Hindi kumibo ang dalawa. Kay Mang Rodolfo, nakasuksok ang kamao sa bulsa at kay Aling Mercy napapahawak ito sa layalan ng lumang duster. Sa iglap, bumalik ang mga sigaw ng alaala. Ang pingas na plato ng mahulog mula sa kamay ng ina kasabay ng, "Bakit mo kami ginawang katatawanan?" Ang malamig na silyang plastik na itinapat sa tarangkahan habang nagsusumwa siyang makapasok. At ang gabi ng bagyo, nang pinaypayan lang siya ng nanay upang palayasin at hayaang mabasa sa ulanan. "Kumusta na ho kayo?" Lumambot ang boses niya, parang batang muling kumakatok sa saradong pintuan. Wala pa ring sagot, taning huni ng kuligrig at hampas ng palay sa hangin. Gusto niyang sumigaw, "Narito ako para iligtas kayo!" Pero baka lalo silang umatras, kaya humakbang papalapit hanggang 2 dipa na lang ang layo, saka naupo sa bangko na dating gawa niya sa EPP. Ngayoy may lamat pa ng sinunog na uling noong gabing itinakwil siya. "Marami pong may sakit sa atin ngayon. Nag-volunteer po ako sa health post. Pwede ko kayong turukan ng bakuna at sukatin ng platelet ni Nanan." Napalingon si Mercy, mulit agad ding iniwas ang mata. Kinagat nito ang labi na waring nangangapa ng salita. Hindi man niya aminin, nanghihina ang tuhod ni Mercy sa lagnat. Si Rodolfo na may hindi maikubli ang hingal sa dibdib. 2 linggo nang umuubo, ngulit pinili ang pagtatrabaho kaysa magpa-check up. Maya-maya, singit sa katahimikan ng ingit ng gulong ng tricycle. Dumating si Kapitana Sonia. Tumaas na naman ang tubig sa ilog, baka abutin ang mga kubo pag nagkalindol tulad sa kabilang bayan. Dinig nila ang nababasag na tinig ng radyo, magnitude 6.7, epicenter sa katabing probinsya. Napamulgat si Rodolfo. Kilala niyang kapag umalo ng ilog, unti-unting kinakain ng rumaragasang tubig ang lupa sa paligid. "Anong plano ninyo?" tanong ng kapitana. Nanatiling tahimik ang mag-asawa hanggang marahang pumalhaw si Rodolfo. "Hindi kami aalis kung tadhana." Kumirot sa dibdib ni Adrian. Alam niyang siya na lang ang natitirang makakapangkumbinsi. Humugot siya ng lakas, tumindig, hinubad ang hoodie, lumantad ang t-shirt na may nakasulat, "Nurse on duty, saving lives without judgment." "Tay, Nay, anin niya, kahit pa hindi niyo ko tanggapin, hindi ko kayo matitiis. May rescue center sa Santa Maria High School, sasamahan ko kayo roon." "Ayoko," singhal ni Rodolfo, ngunit halatang naninginig. "Hindi ko matatanggap na anak kitang bading. Paano kami pagchichismisan?" Kumislot ang panga ni Adrian. Ngayon, isa na siyang propesyonal na nakapagliligtas ng 10 pasyente sa isang gabi.
Mas mahalaga po bang hindi kayo machismis kaysa malunod? Sa di kalayuan, kumidlat at kasunod ang ugong ng lindol, umugong ang lupa, bumitak ang dingding ng kubo. Umalingaw-ngaw ang yero at napasigaw si Mercy. Dama nila ang galaw ng lupa, nilamon ng kulimlim ang langit at sa kadiliman nabaanag nila ang pulang ilaw ng paparating na ambulansya. Walang inaksaya si Adrian. Hinawakan ng kamay ni Mercy at si Rodolfo sa balikat. Pinahiga niya sila sa stretcher, kinabitan ng BP cuff si Mercy at tinulak paakyat sa sasakyan habang humahambalo sa nangin ng amoy putik. Sumampa siya sa likod ng ambulansya. Mainit ang palad sa noon ni Rodolfo na halos di makahinga. Sa evacuation center, sinukatan niya bawat oras ang oxygen saturation ng ama at platelet count ng ina. Sabay nag-asikaso ng ibang kabaryo. Tinurukan ng hydration drip ang nilalagnat, kinarga ang sanggol na nagsusuka at nagbigay payo sa buntis na walang prenatal. Sa tabi, nakaratay si Rodolfo nang atakihin ng matinding paghingal. "Nak, patawad, ililigtas mo pa ba kami?" Hindi na kailangang sumagot. Sinimulan na niyang inebulize ang ama habang minamasahe ang likod. Nakalipas ang magdamag, bumaba ang baha at bumutiang ang lagay ni Rodolfo dahil sa maagapang atensyon ng anak. 3 araw pa at bumalik sila sa kubo. Ngayoy nababalutan ng putik, ngunit nakatayo pa rin. Sa silong, si Mercy ay nakatayo sa harap ni Adrian na nagwawalis ng natuyong putik. "May gusto kaming ibigay," mahina't garalgal niyang sabi. Hinila niya ang lumang baul at inilabas ang itim na tsinelas na ginamit ni Adrian noong kinder. Nakapaskil pa ang medalya ng Best in Art. "Tinago ko to," ani ni Mercy. "Kahit galit ako noon, ipinagdasal ko pa rin na huwag ka sanang magutom." Pinisil ni Adrian ang medalya. Nabura na ang kinang, ngulit mas mahalaga kaysa ginto. "Nay, maraming salamat!" Pagdakay, lumapit si Rodolfo, nangingilid din ng luha at hinakap ang anak. Para kay Adrian na sanay humawak ng pasyente, yun ang yakap na pinakahinintay niya sa buong buhay. Sa gitna ng basang dingding at amoy kakao na lupa, tumagos ang sinag ng araw sa butas ng bubong at tumama sa kanyang hoodie na nakasampay. "Love saves." Mula noon, kinilala si Adrian hindi lang bilang anak na bading, kundi bilang tagapagligtas ng baryo. Siya ang unang sumasakay sa tricycle na nagiging ambulansya, nagbubukas ng libreng konsulta sa plaza at nagtuturo sa mga batang katulad niya na hindi kailangang ikubli ang kulay ng pagkatao. Sa bawat misa, kapag dumadaan na si Mercy, inaawit niyang mahina, "Salamat o Diyos sa anak ko." Si Rodolfo naman kapag naririnig ang radyo tungkol sa diskriminasyon, sumasagot ng, "Kung anak ko nga, di ko pinaligtas, iba pa kaya?" At sa bawat dapit hapon, tumitingala si Adrian sa langit ng probinsya, kasing itim, kasing kinang ng kanyang balat, bumubulong ng panalangin, "Salamat at pinili kong maging ako." At dito nagtatapos ang ating kwento. Nagustuhan niyo ba ang ating kwento? Anong aral ang inyong napulot? Huwag niyong kalimutang mag-like at mag-subscribe sa channel ko dahil ang suporta niyo ay ang inspirasyon ko. Kita-kits bukas ng umaga para sa bago nating kwento.